sa Matthew chapter 5 and verse number 14, ipino-point out niya na pag Kristiyano ka, pag totoong mananampalataya ka, ikaw ay liwanag, ikaw ay ilaw ng sanglibutan. Kaya pagdating po ng verse number 16, ang sabi po, and let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ngayon pong gabing ito, sa bawat isa na nakikinig, na alam mong mananampalataya ka, ikaw ang isa sa dapat liwanag na gagabay. Di ba? Ang iyong patotoo ay dapat maging liwanag na gagabay. Ang buhay mo ay dapat maging liwanag sa mga nasa kadiliman. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, doon po sa Efeso, ang sabi po niya sa Ephesians chapter 5 and verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. I am reminding every believers, ngayon sandaling ito, kung ikaw ay totoong Kristiyano, wag mangyari na ikaw pa ang makapigil sa mga tao sa tamang landas na dapat tahakin nila. Wag mong pabayaang ikaw ay maging katitisuran. Wag mong hayaang ikaw ang maging dahilan ng confusion ng mga tao na gusto sanang lumapit sa Panginoon. Manapa, ikaw ay dapat maging katulad ng bituin na naging gabay ng wise men upang masumpungan nila ang Panginoon. Believers, paalala po, tayo ay liwanag na dapat gumagabay. Amen? Yes. Isa sa tinukoy ng Bible yan, na liwanag na gagabay, mga mananampalataya. Kaya nga, nung sabihan ni Apostol Pablo, yung mga taga-Korinto, palibasa, ang carnality po, ang hayag doon po sa buhay ng mga taga-Korinto. Ano pong ibig kong sabihin carnality? Sila po yung tipo ng mga mananampalataya, pero hindi halata. Mga mananampalataya, kumbaga, Kristiyano, pero ang buhay parang mundo. Nakaka-confuse po sila. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Binabasa po tayo ng mga tao. So, isang bagay po na gusto kong ipaalala, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi po right away, mapapaniwala mo ang tao sa message na isineshare mo. Kahit po ang Biblia ay salita ng Diyos, kahit ang Biblia po ay katotohanan, sa reality ng ating pong buhay, hindi po lahat ng sisharean mo ng Bible right away, makukonbinsi mo. Di ba? May mga tao po na kahit na ilang beses kang mag-share sa kanila, dahil nga sarado, dahil nga panatiko, dahil nga deboto, hindi pakikinggan yan. Yung salita ng Diyos na isi-share mo sa kanila. Kumbaga, nagbubukas ka pa lang ng Bible. Hindi ganyan ang relihiyon namin. Hindi ganyan ang katuruan namin. Hindi ganyan ang paniniwala namin. Right away, ganyan po yung attitude. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo po pag nag-isip kayong mabuti, bakit yung mga religion, very confident sa kanilang religion, pero ang hindi nila namamalayan, pag isi-share mo yung Bible, na naniniwala rin naman sila na ang Bible salita ng Diyos. Pagka isi-share mo yung Bible, hindi, may relihiyon ako. Kumbaga, relihiyon pa ang nakapipigil para sa Bible na isi-share. Anong klaseng religion po yan kapag ayaw po ng Bible? Hindi po ba? So, isang bagay po na gusto ko lang ipaunawa sa lahat. Okay? Pero sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, harapin natin ang katotohanan na napakarami pong mga tao, hindi interesado yan na buksan natin ang Biblia sa kanila. Hindi sila interesadong pakinggan natin yung mga bersikulo, mga talata sa banal na kasulatan na isi-share natin sa kanila. Pero tandaan nyo po, kahit po hindi sila interesado sa pagbubukas mo ng Biblia, kahit hindi po sila basta makinig sa isineshare mong mga talata sa Biblia, kung makikita naman nila ang liwanag ng buhay ng isang tao na nagbabasa ng Biblia, ng isang tao na totoong mananampalataya, I believe yan po ang magsisilbing dahilan upang sila po ay magabayan sa landas ng katotohanan. Amen? Yes. Kaya sana po i-treasure natin ito. Sana po mga kapatid, i-consider po natin na wag ho tayong panay talata pero ang buhay natin lihis sa talata. Wag ho yung samba nga tayo ng samba pero kapag ka naman lumabas po tayo sa ating pagsamba, iba naman ang ipinakikita ng ating buhay. Wag pong maging confusing ang buhay po natin. Para hindi po maging confusing ang ating pagka-Kristiyano, i-avoid po natin ang compromising. Ang ibig sabihin po, kung ikaw ay totoong Kristiyano, babalikan ko lang po yung sinabi po ni Apostol Pablo sapagkat kung aaralin nyo po, ang Ephesians chapter 5
ay aral na kung saan ang laman ay ang patungkol sa paglakad ng mga tunay na mananampalataya. Opo, di ba? Doon po sa unang bahagi, Ephesians chapter 5 verse number 2, ang sabi doon, walk in love. Di ba? Sa Ephesians chapter 5 verse number 8, walk in the light. Kasi ang sabi po, walk as the children of light. Doon po sa verse number 15, di ba? So doon po sa verse number 2, walk in love as Christ also hath loved us. Di po ba? Sa Ephesians 5 and verse number 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. Sa verse number 15 po, we should walk in the Lord's will. Diba? Dapat po, ang mga Kristiyano, lumalaki. Una, sa pag-ibig. Pangalawa, sa liwanag. Pangatlo po, sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 and verse number 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. And in verse number 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kaya nga sa usapin po ng ating pagkakristyano, hindi mo pa rin maihiwalay na para magliwanag ka, ang liwanag ng salita ng Diyos ay dapat sumilay sa iyo. Amen? Mga Kristiyano, mga nakikinig ngayon na ang sabi mo, mananampalataya ka, sana ikaw ay magsilbing liwanag na gagabay.